Kagaya po ngayong umaga, tingnan niyo po yung katabi mo, kung nakapikit po yan, hindi po natutulog yan, intercessor po yan. Yan po ay nagbubulay. Kahit ano naman si Pastora Nancy, nagbubulay po yan. So tatlong bagay po, magsimula ako, lagi po pag nagtuturo ko, nililimahin ko yung sarili ko, dinidisiplina ko yung sarili ko sa pinatawag na hermeneutics. Sa basic hermeneutics, tatlo po, sabi observation, interpretation, and application. Siguro pag napapansin niyo ako, lagi ako may observation. Crucial yun sa pag-interpret ng mga talata at pag-aaral. So ito pong topic na intercession ng makalawak. Kahit 1 linggo tayo mag-aaral dito, hindi po tayo maubusan ng topic. So magsimula po sa simpleng kaisipan. Una, sasabihin ko po, God is not looking for many. Ilagay ko po yan. Naghahanap ang Diyos. God uses prayers and intercessions of His people. Ginagamit niya yung hinuhubog ng Diyos. Madalas po, ang isang bansa, yung prayer ng lingkod niya, kagaya ni Moses, bubuksain ng Diyos ang Israel. That is in Exodus 32, verse 10. Sinabi ng Diyos ang kasalanan nila, idolatry. Pero bago gunahan ng Diyos, sinabi ng Diyos Kay Moses, si Moses po kasi hindi lamang propeta, siya po may puso ng intercessor. Kung mapapakita natin yun, sa Exodus 34, si Moses po hindi pumayag. Sa verse 13, sabi niya, Lord, alalahanin mo na lang yung mga lingkod mo. Sila Abraham, na nangako ka, may bibless mo nation na to. Alalahanin mo yung covenant mo. At kung sabihin niya po yun, ang Diyos ay napahinuhod. Pag sanabi natin, napahinuhod. Malalim ng Tagalog, humupa ang galit ng Diyos. Verse 14, sa English po mababasa ninyo, hindi tinuloy ng Diyos. Bakit? May isang tumindig sa kanyang bayan. Perfect example ng isang intercessor. So, madalas nagbabago po ang mga bagay, kagaya po ni Esther. I-annihilate, i-destroy again ng Israel. Sabi ng kanyang tiyuhin, pag hindi ka tumindig, dadating ang pagliligtas ng Diyos. Pero nirelease ka ng Diyos for such a time as this. And Esther was convicted. And it is against the law na i-present yung sarili niya sa hari. Pwede siyang mapatay during the time. Pero tumindig siya, nakasumpong ng pabor. So marami pong kwento ng Bible ng bansa ng Israel ay na-spare kasi po may mga nanalangin. Pangalawa po, when talk about intercessor, ito naman po basic, alam na po ninyo to. Hindi na po ako magpapakahaba-haba. Their prayers and intercession have power to influence, pakisabi po, outcomes. Di po ba may labanan? Exodus chapter 17, kung may papakita natin, verse 11, pag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo, pag nakababa, natatalo. May kausap po ba ako? Anong nagpabago ng outcome? May dalawang nagtaas ng kamay niya na napapagod na siya. Si Aaron at saka si Hur. Yun. Sa Acts 12 verse 5, nagbago yung outcome. Napugutan na ng ulo si Santiago. Inaasahan nila si Peter, mapupugutan din ng ulo. Hindi nangyari. Why? May mga intercessor. Church. So Peter was kept in prison, but the church, sabi mo, the church. Ano yung church building? Hindi po. Mga Kristiyano yan. Kagaya po ngayon, tayo po'y church na narito. Somebody say amen. Amen. Pag nag-pray po tayo, nayuyugyug ang kalangitan, nagbabago po ang outcome. Pangatlo, sa pagsisimula po natin ng obserbasyon, mga simpleng obserbasyon po lang po, a faithful prayer partner may remain unknown. Pakisabi mo sa katabi mo, unknown. Baka hindi ka makilala ng marami. Ang Biblia at ang kasaysayan ay puno ng mga taong unknown. Pero ginamit sila ng Diyos. Pakinggan niyo yung katabi mo. Pakisabi mo sa kanya, kilala kita ha. Tingin po kayo kay Pastor, ano sa bibilisan ko. Doon po sa Acts 19, verse 15, kung papakita niyo. Sabi ng demonyo, si Pablo, kilala namin, ikaw sino ka? Naniniwala po ako, kilalang kilala kayo ng Diyos sapagkat araw at gabi, hinihimpo niyo ang kalamitan para sa Diyos, sa bayan, sa pastor, at
sa inyong church. Somebody say amen. Maybe some of you are unknown. Hindi kayo kilala ng iba. Pero you're known in heaven. Pag tumangis ka na. Yan ang mga intercessor. Pag lumuhod ka na, the Lord will listen. Sapagkat alam niya, ang tumataghoy at nananalangin na isang anak niyang nananalangin na araw at gabi. At hindi niya palalampasin yun. Sinulat ko yung awit Diyos na sumasagot ng panalangin. Sabi ng isang lingan doon, bawat taghoy, ikaw ay Diyos na sumasagot. Tumidinig ng panalangin, bawat daing. Saglit. Naniniwala po ba kayo bawat daing nyo? Alam, humigbi nga ako kayo. Paano ba humigbi? Yung isa, buntong yun na yan eh. Higbi. Yung bang minsan umiiyak kayo? Sa bigat ng dala mo, higbi lang ang kaya mo. Pero pati ang buntong hiniga at higbi ay narinig ng Diyos. Kamanahiwa namin. Bawat daing, bawat higbi ay iyong nakapatid. Kami sa'yo ay lumalangin. Kami sa'yo ay lumalangin. Hindi ang asawa. Na po natin ituloy ang awit. Paubos pang oras ko eh. Mahilig pa lang tayong kumanta. At ilang pang tuturo rin kasi simpleng interpretation lang what is an intercessor. Three things I'll try to do. The call in the life of an intercessor. Number two, I'll try to answer effects and results. What happens pag walang intercessor? What happens pag may nagtaas na kamay? Pangatlo, anong portrait ng isang effective intercessor? Number one po, the call in life of an intercessor. Alam naman po niyo yung intercessor po kayo eh. Pag sinabing intercessor, yung tumatayo para sa iba. A person who stands in the gap before God. Pag sinabing intercessor, madalas ang pinag-pray mo, iba? Hindi sarili. Pag sinabing intercessor, ay tumitindig ka sa harap ng Diyos para sa iba. Umiiyak ka para sa iba. Yun po yun. Alam na po natin. Meron kang burden, may dala kang kabigatan. At yung kabigatan madalas hindi yun. Kabigatan ng iba. Kami pong mag-asawa, madalas po araw-araw, umaga, kami po pag nag-pray kami, pag may nagpapapray sa amin, tingin po kay Pastor, para hindi namin nakakalimutan, umaga, tanghali at hapon. May mga pinag-pray po kami with cancer na yun. Pag umaga sa almusal, kasama kami, we pray. Tanghali. Binabanggit ko po. Lahat ako na nagpapadala. Kasi ayaw mo sabihin pag-pray, tapos hindi naman totoo yung pinag-pray. Nakakahiya yung sagot eh. So, hanggat hindi tinatanggal ng Diyos yung burden, 3 beses po kami nag-pray. Umaga, tanghali, hapon. Practice po namin yun. Nilagay po ng Diyos sa puso ko yun para may dala kang burden ng isang tao na may cancer. Nag-pray mo siya araw at gabi. You carry another's burden. Sabi naman ng Galatia, di ba? 6 verse 2, magpasa kayo ng kabigatan. Sa pamamagitan ng intercessor, nakikibuhat ka sa kabigatan ng iba. Are you there? Di ba? Si Nehemiah ay isang lalaki na puno ng burden. Nehemiah chapter 1, 4, and 5. Dahil sa kanyang bayan. Nag-aayuno, umiiyak sa kanyang bayan. Yan po yung intercessor eh. Yan yung simpleng kahulugan ng salitang intercessor. Yung pagluhod natin para sa iba ay pagmamahal natin sa kanila yon. Are you there? Amen. Basic po yan. Yung pagluhod natin, pag lumuhod ako po, pag nag-pray ako, talaga ako nakaluhod eh. Yung pagluhod ko ay pagmamahal ko yun sa ibang tao. Sasabihin ko lagi, I'm touching God's throne for you. Naniniwala po ako, kaya ako na-born again, may humipo ng trono ng Diyos para sa akin. May nag-pray sa akin. Someone touch heaven for me. Saglit po, pakitaas po ang inyong kanang kamay. Touch heaven para sa isang taong nilalagay ng Holy Spirit ngayong oras na ito habang nakaupo kayo dito. May nilalagay po bang Holy Spirit? Touch heaven for them right now. And that is intercession. May kausap po ba ako? Okay, palakpakan niya po natin ang Panginoon.
Yan po simpleng definition. Life of intercessor, bibilisan ko po para di mabagal. Number one, ang intercessor po, ang call natin a life of, next slide, a life of intimacy with God. Pag sabi mo, life of intimacy. Alam niyo po yung mananalangin, sabi ko, Pastor, hindi marami kang sinasabi. Yung effective intercessor, dumadalo yan sa kalapitan mo sa Diyos. Sinabi ng Diyos kay Abraham, sinabi ng Diyos kay Moses, alam nila yung gagawin nila, bakit sila naging effective intercessor? Malapit sila sa Diyos. Ayun! Ang isang intercessor, you live a life of intimacy with God. Malapit ka sa Panginoon. Yun yung kaibahan ng intercessor sa isang ordinaryong tao. Pag nag-pray siya, mararamdaman mo parang ang lapit-lapit ng Diyos. Ayun. Ang tawag po doon, intimacy. Intimate. Ang totoong intercessor ay, alam niya yung intimacy with God eh. Hindi lang niya alam ang pangangailangan. Alam niya ang puso ng Diyos. Kaya pag nag-pray siya, pinapaalala niya sa Diyos sa mga pangako ng Diyos. That is an intercessor. You don't just pray. You know the need and you know the heart of God. Alam mo ang pangangailangan at alam mo kung paano ka lalapit sa Diyos. Gusto ko po itong Genesis 18:17. Example po ng intimacy. Gugunawin ng Diyos ang Gomora. Can we show Genesis 18:17? Hindi inilihim ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos, hindi ko pwede itago ito kay Abraham. Tingin mo kay Pastor, bakit? Kaibigan ng Diyos si Abraham eh. Ikausap mo ba ako? Sino ang nakakaalam ng sikreto niyo? Ay, di mo na kaibigan niyo. Kung barangay kaibigan mo, alam lahat ng sikreto mo. But kidding aside, ang lahat lang na sinishare mo yung kabigatan mo, kaibigan mo, hindi ka nagsishare kahit kanino lang eh. Kanino po, binasa natin yung Exodus 32 verse 10. Bakit sinare ng Diyos niyan kay Abraham na kay Moses? Kasi friend ng Diyos yung dalawa po yan, mga friends of God po yun. Nung makilala ni Abraham ng Panginoong Diyos, doon sa calling, at the end of the day, napaka-close nila ng Diyos. Ang tawag ng Diyos sa kanya, kaibigan mo si Abraham. Maging si, next slide please. So yan po yun eh. Kaya Psalm 25:14, siya, nahilap akong intercessor. Ang sabi ni Samuel, pagkakasala ako, hindi mo mananalangin. Lalo siya nag-pray sa nation ng Israel. Si Esther, if I perish, I perish, sabi ni Esther. Sa Luke chapter 2, 36 to 37, si Hannah yun eh. Nag-asawa lang ng ilang taon. Kung mamatay ang asawa niya, ang buong ministry niya ay panalangin. Ang intercessor po, naglalaan ng panahon ng kanyang personal na comfort. Ilalaan niya para sa pananalangin. Kaya pinabati ko po kayo. Yung iba, tinanong ko kung saan ang galing, saan yung tagalagin po kami, taga-Quezon kami. Alam kong wala pa kayong tulog eh. Kaya kung ngayon po kayo matutulog, na iintindihan ko po kayo. Sana naman sa Victory Proclamation, masig na kayo. Kasi natulog kayo sa first session. Kasi po, bigyan niya sa J.I. Reynolds eh. Abay, ito yung first service, kumakatin eh. Nagtatama kami ng mata eh. Parang manok eh. Isang araw, nagtama yung mata namin. Pinuntahan ako sa likod, nag-apologize. Sabi ko, so, pasensya na kayo. Kasi pag umuwi po ako, makakatulog na ako. Ako po yung nagtatrabaho sa call center. Kaya yung katabi mo sa call center na nagtatrabaho, huwag mong musgahan. Nakabiro ako. Punta tayo sa ikatlo. A life of, pagkasabi ko, a life of availability. Yan po. Available si Nehemiah eh. Yung kapatid natin, taga-ibang bansa, tali na lang natin sa bansang New Zealand. Nung siya in-assign na intercessor, alam niyo kung ang test niya, naglaro po sa men's yung asawa niya na heart attack. Heart attack on the spot. 10 to 15 minutes bago dumating yung ambulansya. Doon niya nakita yung value ng panalangin. At nung manalangin yung mga kalalakihan, yung asawa niya pong na heart attack ay nabuhay. Kahit 15 minutes na walang malay na dapat apektuhan ng brain, ngayon normal pa rin. Kaya sabi ni Pastor Charlie, kaya ako intercessor, tinanggap ko, pinangatawanan ko ang maging isang intercessor.
Dito po sa Nehemiah, hindi lang nag-pray. Siya po'y larawan ng watchman, ng intercessor. Sa Nehemiah 2 verse 4, pakita natin, nagpresinta siya. Sabi niya, send me. Sabi niya, send me. Padala niyo ako doon. Kaya po kayo narito ngayon eh, sinabi niyo sa pastor niyo, di ba? Aatin ako ng winners conference. Doon ako matutulog. And then, doon ako ay mapagyayaman. Ayan. Kaya ito si Abraham, bakit naman si pastor gusto yung mga natutulog? Kasi in love po ako sa mga natutulog. Eh kasi isipin niyo, nakakapakinig ka pa. Tapos nakakatulog ka pa. Bihira ang nakagagawa nun. Yung katabi mo lang ang nakagagawa nun. Gifted child. Dikilisan mo na para hindi mabagal. When we talk about life of availability, a life of spiritual sensitivity. Pag-sabi ko, sensitivity. Ang intercessor ko, sensitive eh. Kita niyo po nakita niyo po ba si Elijah? Narinig niya yung ulan. Wala namang ulan. Sabi niya, I can hear the rain. Wala namang ulan. Paano niya narinig? Pakisabi ko, in the spirit. Siya po'y larawan ng isang pakita natin yung mga verses para alam ko namang madali lang ito. 1 Kings 17 verse 2, bibilisan ko po. Makikita niyo po doon. And the word of the Lord came to Elijah. Ganyan siya ka-sensitive. Pagdating po doon sa verse, alam niyo na po ito, nahihiya ako i-share. I-share ko pa rin. Kasi wala ko i-share pag hindi ko share. Verse 8. And the word of the Lord came to him again. Natuyo na kasi ng lakas eh. And then sabi na nagpunta ka sa Sarepha. So ganun po, nung magpapadala na ang Diyos ng ulan, 1 Kings, chapter 18, verse 1, bibilisan ko na lang. Again, narinig niyo ulit, word ng Lord, the word of the Lord came. Makilagay niya yung ating dalawang kamay sa ating tenga. And I pray today that you will hear the word of the Lord. The Lord will speak to you. You will hear the word of the Lord. Ang mga effective intercessors, sinabi kanina ni Pastor Rowie, hear what the Spirit is saying. You don't just read the Bible. You hear the word of God. Somebody say Amen. Amen. Babalik mo yung kamay niyo. Ako po, ang mga preaching ko po, mahilig po ako magbasa. Libo po yung libro ko eh. Pero tatlo lang ang basis ng sermon ko. Word of God. Word of knowledge. Word of wisdom. Revelation. Saka kung ano yung flow. Yung tatlong yan, dyan po ako kumukuha ng power sa aking sermon. Kasi sa panahon po ng punta ka sa AI, punta ka sa Google, lahat ng sermon meron dyan. Ano kaibahan ng sermon mo? Narinig ko yan mula sa Lord. You need to hear. The next message na marinig ng mga tao, I heard what the Spirit of God is saying. Ako may pastor eh. May maliit po akong church na pinagpapastoran. Dahil ko sinasabi niya sa Bessel, maganda yung marinig ng iyong congregation. Yung mensahe ipinanganak ng Holy Spirit sa iyong puso at isip habang nananalangin ka. And it takes sensitivity to hear the Holy Spirit. Somebody say Amen. Hindi po kayo na example doon sa bagong tipan, di po ba? Doon sa bagong tipan, nandun si Hannah, saka si Simeon. Pakita muna natin yung Luke chapter 19, verse 44. Sa Luke 19, verse 44, ang naging usapin po doon, na-miss nila eh. Na-miss nila ang pagdating ng Misaya. Pero may dalawang lalaki na binanggit sa Luke chapter 2. Si Hannah at saka si Simeon, hindi po nila na-miss eh. Nung araw na ipinresent, inspired by the Holy Spirit, narinig nila eh. Matagal na naghihintay si Simeon eh. Hinihintay niya na dumating ang Messiah. He waited for so long. And the Bible teaches, verse 25, Luke 2:25, pasensya na po, nag-lecture si Pastor.
Ina-assume ko na hindi natin alam ito, baka ako alam natin, paalala na lang. There was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. Pag sabi, the Holy Spirit was on him. Eh, nung natuto siya sa temple, hindi bilang sa verse, susunod na verse, hindi siya mamamatay, dahil yung nakikita ni Isaiah. Ayan mo. Pero nung araw na yun, verse 27, ilang beses binanggit ang Holy Spirit. Verse 27, move by the Spirit. Kaya hindi niya na-miss. Nahawakan niya yung Messiah. May kausap mo ba ako? Sabi niya, pwede mo na akong kuhanin. Another example ng sensitive sa Bible na intercessor sa verse 26, si Anna, yung binabanggit ko kanina. There was also a prophetess Anna, daughter of Phanuel, of the tribe of Aser. She was very old. She had lived her husband 7 years. Namatay eh. Then she was a widow until she was 84. Sabi po ng Bible, she never left the temple. Ganda po, hindi niya iniwanan ng temple. Anong ministry niya? Manalangin, mag-ayuno. And that is the reason why she's sensitive. Panlima, an intercessor. Alam ko basic lang po ito pagpapamunan niyo na ako na ma-share ko sa inyo. A life of commitment. Pag sabi ko, a life of commitment, number 5. Alam niyo ba yung song na My Heart Will Be Faithful? Yun po ay inihandog ng composer sa isang pastor na faithful. Kumakakit ng bundok, dala yung kanyang gitara, umahayo. Nakita niyo yung katapatan ng pastor, may isang sapatos, 2 barong na lubang. At nahamon siya sa faithfulness ni pastor, kaya sinulat niya yung awit na yan, My heart will be faithful, Lord, my heart will obey, Lord, to walk in the way you will lead me. Alam niyo, hindi madali ang maging pastor at maging intercessor. Pag sinabing faithful, wala akong nakapigil sa'yo para gawin ang kalooban ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng commitment. Let nothing to stop you in doing the will of God. Pag sinabing faithful, intercessor, ibig sabihin, you finish the task without quitting. Pakibati mo yung katabi mo, binabati kita. Narito ko pa rin hanggang ngayon. Totoong committed ka sa paglilingkod sa Diyos sa iyo. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart. Pakibalik ko po natin ang Lord. Kaya bilis na lang po. Obligation po at saka duties ng isang intercessor. Ayan. Nilagay ko po, dadaanan ko na lang, mabasahin ko. Basically, to be spiritually alert and watchful, like Habakkuk. To warn and speak and guide others. Si Ezekiel kasi, hindi lang propeta, intercessor, watchman. To pray and intercede persistently. To carry burden with Spirit helps. To pray for all leaders and nation and families. Binigit na ni Pastor na kanina, Chloe, hindi ko na expound. Doon po ako sa pangalawang puntos para mabilis. Effects and results. Anong epekto at resulta? What happens when intercessor do not rise? Ano nangyayari kapag ang mga intercessor hindi tumitindig, hindi nanalangin para sa church, para sa Diyos, para sa bayan? Number 1, nilagay ko po diyan, the enemy attacks or invades without resistance. Ayan po. Pag walang nagtataas ng kamay at nananalangin sa isang bayan, sa isang pamilya, nakakapasok po agad yung gawa ng kaaway. Bakit? Walang mahadlang eh. Nung po sa Israel, ang dami pinawawalang missiles. Nahahadlangan po yun, may doom ng maharap. Ang bahay namin, may CCTV po kami.
Makikita mo agad yung paparada, dadabing dun sa harap ng bahay mo. Bakit? Importante yung alert ka. Sino yung papasok sa bahay mo? Sa ating church. Pero pag wala pong nag-pray, ang kaaway, nakakapasok po yan. And because of that, without resistance, mayroong easy access sila eh. Kaya mahalaga pong prayers niyo. Pakitaas ka pong dalawang kanang kamay. Lagi niyo pong halagaan ang gawa ng kaaway sa aming pamilya, sa aming church. We pray that the plans of the evil one to be defeated. Somebody say amen. Yeah, basic po yun ha. Pero ang inyong mga panalangin ay nagiging hadlang. Nahahadlangan nun eh, walang nagtaas ng kamay, walang nag-pray. Easy access sa Satan. Hindi na-detect ang gawa ng kaaway. Kaya minsan sabi natin, bakit nakapasok yung kaaway? Hindi na-detect ng church, hindi na-detect ng mga workers and leaders. Pero kung nag-pray, may nag-pray talaga na na-detect nila eh. Hindi po ba? Pag pupunta ka sa department store, tumutunog eh. Alam mo agad kung may nakakabit eh. Pero dahil walang intercessor, basic po yan, malalim yan, wala pong malalim sa tinuturo ko. Puro babaw lang mo yan. Pangalawa, God's people perish in ignorance and sin. Dalawa po ang pinababagsakan ng church eh. My people perish because of lack of knowledge. Nakakapasok po yung kasalanan. Ang tawag po dyan, deficiency. Pag tayo po ay deficient, nakikita sa ating dugo eh. Namumutla tayo, pag tingnan lang yung ating ibang mga mata, alam agad, kulag ka, kailangan mong kumain ng maraming atay. Kasi yan ang kailangan ng mga aswang. Ay hindi, kailangan ng calcium. Deficient ka sa vitamin na ano yun. Ayun, ang galing. Bigyan ng jacket nito, pastor. Tama po yun eh. Ganon din po tayo. The people perish and we're lack of knowledge. Hindi po lack of information. Alam ang impormasyon sa context, they reject the truth. Ayun. Alam nila yung rituals, pero hindi nila kilala ang Diyos. Narinig nila yung word ng Diyos, ng propeta, pero hindi sila sumunod. Yun ang ibig sabihin ng, my people perish for lack of knowledge. Pastor, bakit humihina ang church? Eh kasi nakapasok ng kasalanan eh. Di mo ba, yung church ng Book of Revelation, ang daming sila pumasok, hindi nga nila alam eh. Sabi ng Lord, malamig kayo sa pagmamahal mo sa Diyos eh. Akala ng church ng Sardis there, okay, sabi niya, no, you're a dead church. Akala ng book ng church ng Laodicea, sabi ng Lord, we're okay. No! Malamig pa kayo sa tingga. Yung mga churches, sabi ng Lord, you compromise. May immoralidad sa church nyo. May kasalanan na ganito. Kaya mahalaga yung prayer eh. Lord, expose mo, baka may kasalanan na nakapasok. Baka may maling doctrine. May kausap mo ba ako? Yung ating mga intercessors, kaya ganyan po kahalaga yun eh. Number 3, bibilisan ko na lang. Hindi ko kailangan mag-lecture eh. Alam niyo na po ito eh. The burden and responsibility falls on leaders. Nung eleksyon ko, nag-preach ako dito, sabi ko, ang sin ng church is silence. Sabi ko nga, tayo mga JIL, hindi tayo tahimik. Ano man ang mangyari sa bansa nito, sumigaw tayo. Somebody say amen. Amen. Hindi lang tayo nag-pray. Sabi ko nga po, salamat sa Diyos. May isa tayong Brother Eddie na tumatayo doon sa Congress. Hindi siya basta congressman. Siya'y tinig ng Diyos sa lugar na yon. Somebody say amen! Naku, palapakan natin ang Lord. Si Senator Joel, tinig ng Diyos doon yun. Kaya ganito tayo ka-passionate. After the election, ako may magtatapat sa inyo. Ako ay disappointed. Kayo, frustrated. Yung huli, ako yung galing. Kaya sabi ko yung sa akin, bakit ka nagsalita? Sabi ko, mataas yung emosyon ko eh. Hindi ako naniniwala may mas passion yung pang nagkampanya higit sa mga JIL.
ang mga JIL, kahit may edad na yung marami sa inyo, dahil ako'y bata pa eh. Hindi tumitigil mga panya. Hindi ako naniniwala na kulang tayo ng passion. Sabi ko kay Kuya, baka hindi lang talaga yung boto natin. At hindi pa rin tayo titigil na yung palang naghahanda na tayo sa darating na eleksyon. Lalaban at lalaban ang mga anak ng Diyos sa pag-isayaman! Hindi po ako bata eh. Kaya ko ba pumampanya sa 2028? Hindi ko na kaya magkabit ng tarpaulin sa poste eh. Medyo, di ba? Pero may mga bagay pa akong pwedeng gawin para sa Lord. Kaya ako'y nakakadama ng galit. Galit ako hindi dahil sa Diyos, no. Alam ko po yung perfect will sa permissive. Pag sabi mo, perfect will. Pero yung perfect will ng Diyos, gusto niya. Kaya lang permissive ang nangyayari. Okay, kasi yung sistema natin ng eleksyon. Ay, hindi naman nagkampanya by number 1. Ano naman nangyari yun? May isang tarpaulin sa amin ay wala. Ay, ayoko na ho, baka mag-alag pa kayo eh. Baka magalit pa kayo. But I'm glad, salamat sa Panginoon Diyos, na tayo church na hindi tahimik. Sinasabi natin ang ating tinig, I'm glad that I am a JIL. How about you? Pakipalakayan natin ang Panginoon. Pag wala pong intercessor, no one pleads for mercy. Dalawa pong nagagawa ng intercession. Ang intercession po, yung mercy ng Diyos, napipigilan natin yung judgment, nare-release yung mercy. Tingin mo kay Pastor. Babagsak ng Diyos yung judgment, hindi tinuloy because may nag-intercede. Bibigay ng Diyos mercy. Tukal matapos. Lagi ko pinikwento yung ating vision dyan sa EDSA. Nakita ko napupulaps yung building, natakot ko ako. Wala akong sinabihan kasi kahit misis ko, hindi ko kinuwento eh. Tapos sa araw, nagkaroon ako ng chance ang makausap si Kuya Ed. Sabi sa kanya, Kuya Ed, nakita ko po nagpupulaps yung building. Hindi naman siya nagulat. Sabi niya, pag-pray mo lang, marami na nagkwento sa akin yan. Nakita niyo po ba kung paano lumindol sa Thailand? Myanmar? Yun po yung nakita kong building na nagpupulaps. Bakit po nananatiling ini-inspire ng Diyos ang bansa sapagkat kayo nagtataas ng kamay niyo para ibigay ng Diyos ang kanyang maraming kapal. Salamat po sa inyo. Kanina, bago po ako magtapos, kaya pa ho ba nyo? 15 more minutes? Ayan. Anong oras na natin? Number 5, ako lang intercessor, Pastor Joey. Nilagay ko po diyan, the church becomes spiritually asleep. Ang church po nagiging mahina kasi walang intercessor. Ang church vulnerable. Ibig sabihin, madaling pumasok ang kaaway. Ang church unprepared, hindi handa. Pakitanong mo ngayon kadulong, handa ka ba? Na matulog? Hindi. Handa ka ba na manalangin at mamamaya? Ngayon po, pag kami intercessor, ito naman ang nangyayari pag may mga intercessor sa church. Alam niyo naman ito, hindi ko na-expound. Number 1, God's mercy is released. Di po ba? Na-release yung mercy ng Diyos na mag-pray si Moses, hindi natuloy yung judgment ng Diyos. Okay? My people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways. I will hear from heaven. That is mercy. I will forgive their sin and I will heal their land. Number 2, pag may mga intercessor, when we arise as active intercessor, revival ay an awakening break out. Nagkakaroon ng totoong revival. Pinikwento ko madalas, nagkaroon ng revival sa Wales, ang ginamit ng Diyos, sila Evan Roberts, mga bata lang sila. Pero, ang tawag ko doon, accumulation, accumulative prayers. They pray for many years. At nung napuno na po yung kalangitan, parang ulan, pag masyado na maitim, babagsak ang ulan. Ganun po eh. Ang revival ay, dito kong buwan na to, pagkatapos ng election, naramdaman ko po,
May atmospheric revival dito sa prayer garden. Umaapaw ang mga tao sa pagpunta at punong-puno ng kasayaan ng bawat pumupunta. Nakita ko po yun eh. Kaya sa akin, bumulong sa akin si Ronnie, sabi niya, Kuya, dapat lagi natin inaasa yung mga kabataan, iba yung alam nila eh. Yan yung katabi ko, kabataan dati yan eh. Nagkaitin na lang eh. Pero ang puso niyan na maalat pa rin. Oh. Hindi nakikiibig. Kristiyano kabataan, pinakalbas. But kidding aside today, Ang kulit ni Pastor Joe. imposible pong revival sa church. So ako natutuwa po ako after 2 years of prayer revival. Nakikita ko po umaapaw ang mga tao. At hindi yung number ng tao, iba po yung presence ng Diyos eh. Are you there? Kayo po ba, pagtutong nyo nito kanina, naramdaman nyo na po agad ang presensya ng Diyos narito? Abay, hinihintay ho kayo ng Diyos. Hindi kayo una. Nandito na po siya bago ka pa dumating. Hinabalak mo pala dumating. Sabi ng Lord, kakamat ko yung kita. I will be there. Hindi mo makamunahan ng Diyos, kapatid. Hindi. Number 3, 4, and 5, before I close po. What happens when intercessors? Cities and nations are transformed. Magbabago. Sabi ko nga, in Wales Revival, nagkaroon ng pagbabago. Pakisabi ko, atmospheric revival. Atmospheric revival. Abay, lahat ng tutuntong sa Wales eh, nakukundik sa kasalanan. Walang natalang isang crime. Basta tumuntong sila ng Wales, bigla silang nauuhaw sa Diyos. May kausap po ba ako? Amen. Prayer ko po yan eh. Lord, lahat ng tatapat sa church namin will be convicted. Sa pagtapak pa lang nila ng unang bahitang ng Green Hills, they will sense the presence of God. Walang tatapat sa church na ito na hindi mararanasan ng iyong presensya. Ano papabago po ng atmosphere ay ang inyong prayer? Taas nga po yung mga kamay. Let's pray in the Spirit for a while. Oh, kaya mapapamahal. Let there be a change of the atmosphere, O Lord. Let's leave our hands. Change the atmosphere. Let there be an atmosphere of prayer. Let there be an atmosphere of repentance. Banggitin niyo po ang inyong prayer para sa inyong church. Let there be a transformation of atmosphere where you belong. Even the places na bibisitahan ninyo, magbabago po yun. Dahil nagdadala po kayo ng revival. Pakipalapakan nga po natin ang Lord. Pang-apat at pang-lima. Pag-inis lang po. Iligay po natin sa ito sa transform. Pang-apat, the lives are delivered and restored. Nakakalag ang mga tali dahil sa inyong mga panalangin. And last, this, nakalag po yung tali ni Peter, nagpadala pa ang Diyos ng angel. Yun ang nagagawa ng inyong prayers. Last heaven, partners with the earth. Nagkakaroon tayo ng partnership sa ating Diyos. Sa pagtatapos po ni Pastor Joey, application na lang po ako. Huling bahagi ng aking mixing pagtuturo ngayong araw na ito. Number 1, lahat po na nandito kanina, binanggit na ni Pastor Rory sa kanyang pagpapaliwanag. Number 1, portraits of an effective intercessor. Titingnan niyo po yung sarili niyo. Number 1, heart for this ministry. May puso ba kayo sa ministry nito? Si Kuya Ed po, nung bata pa kami, Pastor, pag mag-pray yan, sabihin niya, huwag mo makapag-pray lang. Dapat may puso kayo, may need. Nakikita niyo yung need ng mga tao. Dapat puno kayo ng compassion. Dapat puno kayo ng habag. Kagaya po ni Nehemiah, kaya effective intercessor, puno po siya ng compassion eh. Puno siya ng burden eh. Kaya po tayo naging effective intercessor. Hindi lang yung nag-pray tayo, kaya dapat puno nga po ng compassion ng puso ko sa pag-pray. Wala akong pinakamasarap na panalangin kundi kasama kang umiiyak nung ipinapanalangin mo. Nagkausap ko ba tayo? When you touch them, you cry with them.
Na-burden ka sa kanila, narinig mo lang sila. Yung puso ng isang intercessor. Dalangin ko po ngayong umaga, ng ating mga puso ay pupunuin ng Diyos ng pagmamahal sa bansang ito. Yes, Lord. Sa ating church, sa ating pastor. Pag pinapanalangin natin yung ating pastor, mahal na mahal natin yung pastor natin, tatayo siya. Ikaw naman, Ano yung siya? naman yung puntos ni Pastor Joe. Mahal na mahal natin yung worship Natapos na yun, leading huwag team ka magulo. natin. Ayusin mo. But ano yung empower nila yun. Eh, paano wala yung prayer natin kung hindi natin mahal yung mga leader natin eh? Pakitaas nga mo kamay mo, tulungan mo kaming mahalin ka, O Diyos. Mahalin ang church na ito, mahalin namin ang aming mga leader. Ang mga effective intercessors, uulitin ko po, ay totoong nagmamahal sa kanilang church at sa kanilang pastor. Baba ko yung kamay. Yung iba mahal ang church, pero hindi mahal yung pastor. Ha? Learn to love your pastors. Learn to love your leaders. Pray for them. Cover them always with your prayers. Siguro bayan sa kagaya ng mga pastor eh. Pastor siguro ako po. Number 2 po, bibilisan ko na ng ating mabagal. Heart of an intercessor. Pangalawa po, ang mga effective intercessor. Eh, kasi pag hindi mo naman mahal yung ministry, paano maging effective? Lahat ng gagawin mo, walang saysay. Diba? Magawa mo lang yung ministry for the sake na nilagay ako, walang tutugtog eh. Pinakamasarap yung tutugtog sa akin sa service, yung nagmamahal sa Diyos, mahal ng church. Mahal yung mga tao, gustong mag-bless. Are you there? Ganun din yung pastor eh. Siya yung unang iiyak pag hindi dumali ang Espiritu ng Diyos. Hindi yung makapagturo lang. Ano ba kung ma-bless o hindi? Ano ba yung hindi po tayo ganun eh. Tayo munang umiiyak. Hindi po kayo umiilos. Number 2, embrace the role wholeheartedly. Yakapin natin ito. Kung sa palagay nyo, hindi ka tinawag intercessor, at hindi mo paalam ka sa pastor mo. Sabihin mo, pastor, hindi ko po kaya manalangin. Matulog lang talaga ang calling ko. Sabihin mo sa mga ako, matulog. Nag-preach ko si pastor ako, himbing-himbing ko. Wala nang gumising sa akin. Saan? Nahihiya kasi. But kidding aside today, I'm just sharing this to you dahil paano ka magiging effective kung hindi naman yan talaga? Ako po bilang pastor, paano ka magiging effective? Hindi ko mahal ng Diyos, hindi ko mahal ng kaluluwa. Pero tanong ng Panginoon si Peter, Peter, do you love me? Bakit niya pinaghatiwala yung ministry? Embrace the role wholeheartedly. Yakapin natin yung role natin bilang pastor. Yung role mo as a Alam mo kung technical. tinawag ako ng Diyos bilang pastor eh. Sabi ko nga, 42 years na akong pastor, akala ako talagang bata eh. I've been here for the last 42 years. Yung iba sa inyo, hindi pa na ipapanganak siguro eh. I'm glad na sinustain ako ng Diyos, kaya ko pang tumayo. Sabi ko, Lord, kung malakas ka po, sige po. Sabi ko sa asawa ko, hanggang binibigyan tayo ng Diyos, ng lakas. Maglingkod tayo. Baka hindi na natin ito magawa. Next 5 years, next 10 years, I don't know. Hanggang may chance tayo. Kaya po ngayon, binigyan ako ng chance na magturo. Pwede man ako magpakyot lang dito eh. Hindi naman yung calling ko. Yung calling ko yung magturo eh. Nakakaya naman sa Panginoon, makinig kayo sa akin, malaman lang kayong napala. Ang napala nyo lang ngayong matulog. Sabi, si Pastor Joe, ano yung tayo magpatulog yan? Basta yung natutulog, nako, ang himbing na himbing. Anyayahan nyo ako sa bahay. Kasi embrace it wholeheartedly. To be an intercessor, kagaya po bilang pastor, it is costly, hindi madali. Mahirap. But, alam ko kung ito yung calling ko eh. Sabi ko, hanggat may lakas ako, hanggat may buhay ako, ito lang naman ang gusto kong gawin. At gusto ko sana pagharap ko sa Panginoong Jesus, kaya kong sumaludo at sabihin, mission accomplished, Lord. Lord, nagawa ko yung gusto niyo. Number 3, portrait.
basic po, greater discernment and sensitivity. As I have said, I mentioned a while ago Elijah. Narinig niyo yung rain? I mentioned a while ago Simeon and Hannah. But pray natin yung greater sensitivity. Narinig natin yung direksyon ng Holy Spirit. Kaya hindi po tayo basta mag-pray eh. Tingin po kayo, ang mga effective intercessor, bukas ang tenga Amen. na marinig ang sasabihin ng Holy Spirit. Para pag nag-pray po kayo, ang 4, ang 5, ang 7, tapos na po si Pastor. Watchful and patient. Mahalaga po yan sa intercessor. Tiyaga. Naghihintay. Si Habakuk sabi niya, I will stand my watch, though it tarries, I wait for it. Mahirap din yung... The watchman waits for it with expectations. That's a watchman. Naghihintay tayo. Nahihirapan. Minsan, iniisip ko sa atin ni Pastor Rory, malayo pa ba ang umaga para sa Pilipinas? Pero pag nakikita ko po kayo, mukhang may umaga kasi maraming intercessor na tumatayo para sa bansa. So, parang kaya tayo ngayon, malayo pa ang umaga. Pero sa mga may faith at nananalangin, may umaga pa rin tayong inaasahan para sa ating bansa. Panglima, pang-anim, pang-pito, tapos na po ako. Application na lang naman yun, hindi ko na i-expound. Persistent and bold. Gusto ko po si Elijah eh. Sa 1 Kings chapter 18, ako, mas madaling magliyab yun. Tuyo eh. Kaya yung pinabusan ng marami. Do it again. Hanggang sa bumaha na po yung altar eh. Saka nag-pray si Elijah. Eh madali pong magsindi yun kung tuyo. Pero napaka-bold ni Elijah. Kaya bumagsak yung apoy. Whoops! Gaano po tayo kabuhod ng manalangin? Ang church po ay hindi nahiningan na mag-pray kasi walang ulan. Marami yung po natutuyo na eh. At yung pastor, sabi niya, sa linggo ng hapon, pupunta tayo dun sa prayer mountain, dun tayo mag-pray. Hihingi tayo ng ulan. Nagsisimula na po yung worship service na dumating yung bata. Sabi ng bata, Teka muna, pastor! Bakit din niyo ako hinintay? Kaya po siya mabagal kasi suot niya po yung bota at saka dala niya yung payo. Mind you, sa lahat na nagpunta ng bundok, siya lang ang may dalang payo. Sabi niya, Pastor, di ba magpipray tayo sa ulan? Dapat ready tayo. Amen. Nagpipray po tayo ng revival eh. Ready po ba kayo mag-expand ng church niyo? Nagpipray po tayo ng breakthroughs eh. Naghahanda po ba kayo sa mga himala? Service as usual. We're not expecting. Panahon po ng breakthrough eh. Anong ginagawa natin? Are we expecting harvest? Isip po yung tinuturo ni Pastor. Pagpasensyahan niyo po ako po isang maliit na mga karalan. Mas marami kong dapat nagtuturo dito eh. Na mas malalim ang karanasan sa prayer eh. But I was given that chance, so I grabbed the opportunity na magturo. Pang-anim at pang-pito. Empowered by the Holy Spirit. Ang mga totoong intercessor, empowered dyan ng Holy Spirit. Ang pinaka-most power, ako po, sa karanasan ko, maaga-haba lang, 42. At tinanong ako yung pinaka-powerful prayer ko, alam ko, in-empower ako ng Holy Spirit. Yung pinaka-powerful sermon ko, in-empower ako ng Holy Spirit. Hindi dahil naganda ako ng marami, magaling ang aking outline. Last but not the least, is part of our application. Humble and grande. Ang mga intercessor ay effective yung mga mapagpakumbaba at maka-Diyos. Ikwento ko po sa inyo yung kwento bakit ako na-inlove sa awit na Pure Heart. Mga dekada 80 yun, narinig ko yung song. Pure Heart, that's what I want. Galing, ang ganda. Hearts that follows heart after me. Saglit po. Eh pag
sa probinsya ka nagpapastor, tatranslate mo pa yan eh. Kaya sabi ko, parang maganda pag tinagalog. So nag-a-adapt po ako ng mga song. Mahilig ako mag-adapt ng song eh. So isinin mo lang kung ano ba magandang Tagalog ng video eh. Puro. Purong puso. Parang supa sa poong mo eh. Puro eh. Parang hindi kagandahan. So nag-isip ako ano kayo maganda. Hanggang sa dumala yung dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Hindi po kay Pastor. Pag kayo po siguro i-adapt yan, baka siguro napaka-passionate ko lang eh. Hindi ko alam paano ko naisip yung Tagalog eh. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo ay walang kailangan. Isang pusong itinitibok na ika'y maramdaman. Pagpasensyaan yun ako si Pastor ano? Pag tinignan ko sa YouTube yan, sa YouTube channel, doon sa video, mga 20 million. Sa 20 million na yun, sino nakakaalam na ilagag ko yung song? Eh, yung kapitbahay namin, kinakanta yun na singit. Dalisay Agoy. ang aking nais. Natawa ko tayo, no? What is my reward? May welcome to yung song. Kilala ka o hindi? It's okay. Yung naging pagpapala ka lang sa iba, malaking pagpapala na po yun. Hindi po mga intercessors, hindi po kayo sikat. Wala yung ano niya. Kailangan madalas. Nasa ano lang. Madalas kayo muna dumarating. Nasa likod kayo lang. muna umuwi. Dati, nasa likod lang. Gusto ko po kayong pasalamatan sa pagmamahal niyo sa church, kay Kuya Ed, sa ministry ito na alam ko mamaya pasalamatan na kayo. Masyado pong mahalaga sa akin yung mga intercessors sa church na pinagpapastoral ko. Masyado sila mahalaga sa akin. Sila yung una kong laging pinag-pray. Sila yung pinaka-malapit sa puso ko. Tsaka yung number 1, number 2, yun po sila yung pinaka-malapit sa puso ko. Gusto, yung pong mga maintenance. Sila kasi yung pinakamahagal dadating. Sila yung muling uuwi. Kasi sa amin sa Green Hills, hindi po kagaya nito nakaset up. Lahat po ng gamit doon, hinahakot bawat linggo. Mapakapalan niyo kung may lugar kayong sarili. Kami po wala eh. Lahat ng gamit hahakutin pag linggo. Ikakabit lahat pag linggo. Pagtapos ng service na uwi na kami, nagtatanggal pa rin sila. Bakit hindi mo sila mamahalin? Sa mga narito po ng mga intercessors, hindi po kayo sikat, hindi kayo kilala. Pero tinitiyak ko po sa inyo, kilala kayo ng kalangitan. Amen!